is D1-1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga katambay. Welcome sa bagong edisyon na naman ng Tambayan sa Barangay 1206. At ngayong araw na meron tayong makakasamang bagong katambay. Medyo na traffic kasi si katambay Charlie. Naipit sa traffic, sobrang traffic dahil maulan eh. At naubusan pa yata ng crew nung kanina. So medyo malilate daw siya ngayon. Ako po ang inyong bagong katambay na sit-in lang. Ako po si Yana Dantes, ang inyong Barangay Roundup reporter for today. Si Attorney Yana, binibiro siya kasama niya rito. Si Attorney Yana. At nakapansin niyo, nakaano siya ngayon. Nakapostura. Naka-make up. Kaya siya binibiro ngayon ng kanyang mga kasama rito. So, bago yon, magpakilala muna tayo. Ako nga po pala si Confi Manalo, ang katambay niyong hindi nauubusan ng balita. Kaya naman ngayong araw, ay samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhan at masayang usapan dito sa ating patuntunan. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang balitang nangyayari sa mga nakaraang araw. Kaya naman mga katambay, tutok lang at wag bibitaw dahil maya-maya lang ay bibigyan namin kayo ng Barangay Roundup. Mga balitang dapat nyong malaman mula Miyerkules ng nakaraang linggo hanggang ngayong araw, Tuesday. At kaya mga katambay, kung gusto nyo pang mas makilala kami at makasama sa ating live, ay follow na kayo sa aming mga social media accounts. Like at follow na po sa aming Facebook page, The One 1206 AM, at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel at The One 1206 AM. Paki-like at follow na rin kami sa TikTok, that's at The One 1206 AM, at paki-follow na rin ang aming IG at The One 1206 AM. At syempre, para sa mga mahiling mag-tweet dyan, nandyan din kami sa Twitter at The11206AM_. Kaya mga katambay, tuloy-tuloy na tayo. Simulan na natin ang ating Barangay Roundup. Ayan na, para sa ating unang headline nitong nakaraang Miyerkules, Philippines poised to achieve upper middle income status by 2025 or 2026. Malapit nang makamit ng Pilipinas ang upper middle income status sa 2025 o 2026 ayon kay Finance Secretary Ralph Recto na itala ang World Bank and GNA per capita ng bansa sa $4,470 ngayong 2024, malapit na sa UMIC threshold na $4,496. Tinututukan ng gobyerno ang pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng malalaking budget para sa infrastruktura, edukasyon at paglaban sa kahirapan. Alam mo, nakakatuwa rito, katambayan. Na after na itong balitang to, siguro a day after, naglabas ng data ang World Bank. At sinasabi niya na sana ang Pilipinas ay nakamit na itong upper middle class income status. Ngayong taon sana, kinulangan lang tayo ng $45. So, imbis na sa 4,496, di ba? So, kung na-achieve natin to, kung nakuha natin yung additional $45 na yun, di sana, na tayo ngayon. Na-achieve na natin yung upper middle income. Updated na tayo. Kaya naman mahalaga tong upgrade ng ating middle income status dahil unang-una, kapag mas mataas ang ang level status mo, middle income, upper middle income status na tayo, mas mababa kasi ang interest rate sa mga utang. Pangalawa, dahil upper middle class status ka na, yung reputasyon mo sa mga nagpapautang, sa mga investors, mas maganda, mas madali ka nila ngayong puntahan para mag-invest sa bansa nyo, mas madali na rin silang kumisihin na magpautang
kung may mga infrastruktura tayo. Ibig sabihin, kapag na-achieve natin ito ay makikita ng mga tao or ng ibang bansa na meron tayong mas kakayahan pagdating sa mga ganong klase ng bagay. So yung business confidence mas tataas dahil mas mataas ang business confidence sa'yo ng mga investors. Pagka naghahanap sila ng mga lugar, ng mga investment destinations, ikaw ang isa sa mga uno lang maiisip kasi nasa priority ka 'di ba? Dahil dahil upper middle class status ka, tingin nga tama ka nga, no? Ang pagtingin nila sa'yo, meron kang kakayahan na mas makapagbayad ng utang at kung investors naman sila, Mas malaking tiwala nila. na ay merong buyers diyan yung produkto ko, yung investment ko diyan, mas sigurado yung tsansa, mas malaki yung tsansa na hindi malulugi. So, Kaya naman sana by 2026 ay ma-achieve na natin itong upper middle income status. sana nga ngayong taon na kung Kung makaabot. Oo, kung $45 na lang, kailangan natin magsumika pa yung mga mamamayan natin, no? Kailangan magdagdag tayo ng konting sika para madagdagan na atin income ng $45. Sabi nga araw-araw fair na yan, sipag lang. Kaya naman, para sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Huwebes, 4Ps beneficiaries urged to maximize government aid for long-term gains. Hinikayat ng DSWD Cordillera Director Maria Aplaten ang mga benepisyaryo ng 4Ps na paghusayan ang paggamit ng tulong para sa mas maayos na kinabukasan. Binigyang pugay din ang mga natatanging pamilya at mag-aaral sa ginanap na regional search para sa huwarang pamilya at huwarang estudyante. Ang pamilya sa Gilot at estudyanteng si Lex Francis Salibad ng Kalinga ang napiling kinatawan ng rehiyon sa pambansang pagpaparangal. Tama naman to, no? Yung panawagan ni DSWD Cordillera Director Maria Aplaten na syempre meron ka ng 4Ps, diba? Beneficiaryo ka ng 4Ps, binibigyan ka na ng gobyerno, actually ng mga mamamayan, no? sa taxpayers nang gagaling ang 4Ps na yan binibigyan na kayo ng ayuda. So obligasyon naman siguro ng mga beneficiaries o tumatanggap ng 4Ps na pahalagahan o pangalagaan magamit ito sa tama. Na una-una, 'di ba, ang intention nito is yung sa mga mag-aaral na makakain. Bawat isa 'yun, 'di ba? Kasi estudyante, actually nagsimula ito 'di ba sa CCT, conditional cash transfer yung ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, and then inexpand to ni nasirang Noynoy Aquino, Pangulong Noynoy Aquino, and then tinuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte na in-expand ginawang 4Ps. Pero originally itong CCT intended siya para yung mga malnourished na estudyante ay may bigyan ng pangkain. At ngayon, pati pang baon, pang alawan sa mga estudyante. So, sana nga yung mga beneficiaries ng 4Ps ay hindi ipang-inom, hindi ipang-sugal, at hindi gastusin sa ibang mga bagay, kundi itustos to sa pag-aaral ng mga estudyante na o mga anak na nag-aaral pa. Pero siguro irugtong natin dito yung cash aid assistance na ibibigay sa bawat estudyante since ang focus ng 4Ps ay yung mga estudyante rin, di ba? Sa tingin mo ba, Katambay Coffee, dapat bang pagpukusan yung pagdadagdag ng cash aid assistance sa every estudyante? Actually, meron din ganyang panukala di ba? Si Coco Pimentel tsaka si Kiko Pangilinan, tsaka si Congressman sa Subic. Ang sa akin naman, parang redundancy na yun kasi meron ka ng 4Ps kasi originally yung 4Ps yun na yung purpose niyan na iniba lang ang pangalan, ginawa ng 4Ps pero pangtawid pamilya program. Pero yung original intention niyan is para bigyan mo ng unang-una tamang pagkain yung mga estudyante, pangalawa bigyan mo ng allowance para makapag-aral. Tapos ngayon magdadagdag na naman tayo ng additional monthly allowance, diba? 1,000 pesos nga yung per student. So parang redundant na lang, at yung additional na 1,000 pesos yun per student, additional budget yun, saan na naman kukunin yung ayuda na yun, diba? Sa mga taxpayers. Tandaan natin yung tax base ng administrasyon, binawasan yan through the Create Law ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil tax exempted ang mga sa income tax, 'di ba? Yung mga
sumusweldo ng 25,000 pesos pababa. Sabihin yung mga minimum wage earners, hindi nagbabayad ng ano yan, ng income tax. So, ang nagbabayad ngayon lang buwis na tayo yung mga middle income eh. So, kung magdadagdag na naman tayo ng ayuda, dagdag pa sa akin sa mga nagbabayad ng tax dahil tayo pupuno niyan ng budget na yan. Kaya naman ma-segue tayo para sa ating ikatlong headline nitong nakaraang Biyernes. Inflation holds steady at low levels, slightly rises to 1.4% in June. Nananatiling mababa ang inflation sa Pilipinas noong Hunyo sa 1.4%, bahagyang tumaas ito mula sa 1.3% nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nananatili ito sa loob ng target ng Bangko Sentral at mas mababa sa inflation ceiling ng gobyerno para sa 2025. Ipinaliwanag ni PSA Chief Claire Mapa na ang pagtataas ay dahil sa mas mataas na presyo ng kuryente, tubig at iba pang utilities. Isang palatandaan ng lumalakas na ekonomiya. Actually, good news. Actually, hindi ganun kataas yung yung pagtaas ng inflation nung June to May. Dahil nung May 1.3%, nung June 1.4%. So 0.1 lang ang tinaas ng ng 0.1% lang ang tinaas ng presyo ng bilihin, at ang nagtaasan pa rito yung utilities, kuryente, tubig. Siyempre lahat yan lahat ng utilities na yan heavy user ng gasolina. So nung June may problema sa diba? Nagkaroon diyan ng problema sa Middle East. Yun nagsimula yung yung mid-June yung gera sa pagitan ng Iran at Israel. So ang laki ng itinaas ng gasolina ng presyo ng petrolyo. So natural lang tumaas yung diba yung gasolina rate sa atin. Pag tumaas yung presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng gasolina ng kuryente na heavily dependent yan sa sa Domino effect na kasi yan eh. Kaya yun lang yun lang tumaas sa Pero hindi naman ganoon kalaki, 1 point. Manageable pa rin yung 0.1% na, at yung 1.4% na inflation, mababa yun. Kahit sa global standard, napakababa nun. Kaya naman para sa ating ikaapat na headline nitong nakaraang Sabado, DSWD prepares 3 billion in relief funds and food packs for calamities. Nakahanda ang DSWD ngayong taon na tumugon sa mga kalamidad sa buong bansa. Mayroong 3 bilyong standby funds at mahigit 3 milyong family food packs para sa mga warehouse. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang mga suportang ito ay nakatalagang ipamahagi sa mga apektadong local government units. Kabilang sa mga unang nabigyan ng tulong ang mga residente sa Benguet at Ilocos Sur na tinamaan ng bagyong Bising. We have to give credit dito sa DSWD na even before I think na perfect na yung pre-positioning ng mga ng mga food packs, napapaghandaan na. During time ni Pangulong Rodrigo Duterte ba, at maganda naman tutuloy nila ngayon kasi natatandaan ko nandun ako nung Yolanda na a day before days before the Yolanda hit yung latest, sinasabi ni silang Noynoy Aquino tsaka ni Secretary Marosa naka-pre-position na yung mga food packs tsaka yung mga equipment dun sa tatamaang lugar pero sa press release lang nangyari yun wala talagang pagkain dun, wala talagang equipment dun nung height ng Yolanda. Nagdatingan yung mga tulong nun a week after, tsaka hindi Philippine government ang unang tumulong dun, kundi yung mga foreign aids galing sa mga iba't ibang bansa. Ngayon naman naka-preposition na, diba? In fact, nung maganda yan, nakahanda na tayo. Tsaka diba diba, nung COVID, diba? Siguro na perfect na nung COVID, yung mga warehouses ng DSWD, meron nang nakahandang food pack at siguro tinuloy nila yung system. At maganda kami pondo, 3 billion pesos, diba? Yung nila standby funds for relief goods. Kasi we'll never know kung kailan darating ang mga kalamidad. Kaya naman maganda na handa na yung mga departamento ng gobyerno pagdating sa mga ganitong kalamidad. Lalo sila frontline sila. At ngayon diba merong typhoon na Bising. Bumalik pa si Bising. Nag-comeback pa siya. Umalis na tapos bumalik pa. Bumalik pa
Para naman sa ika-limang headline nitong nakaraang linggo, Senator Gatchalian proposes 3-year college program to reduce education costs. Ipinahayag ni Senador Sherwin Gatchalian na layunin ng panukalang bawasan sa 3 taon ang kolehiyo upang mapagaan ang gastos ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Aniya, hindi ito para magtipid ang gobyerno kundi para makatipid ang mga pamilya sa pamasahe, paupa sa dorm at mga gastos sa proyekto at field trips. Dagdag niya, maraming kurso rin ang paulit-ulit sa antas ng kolehiyo na maaaring bawasan. Double-edged to eh. Ang problema natin, kapag ka binawasan, ginawa mong 3 taon na lang, babawasan ba yung subjects? Diba? Tsaka baka gawing trisem naman. Trisem naman. So, ganun din. Napabilis lang yung, iba sa 4 years mong ginastos yung pang tuition, naging 3 years. Pero, tama rin naman siya kasi ngayon, because of yung advancement ng technology, because of yung digitalization ng lahat ng industriya, ang mabentang skill set naman ngayon is tech-based. Social media. Yung tech-based skills, kaya mong kunin ng mga 2 short courses ng 6 months. Kaya lang hindi yung mga hindi yung mga degree courses na 4-year course. Mga bachelors. Oo, at lang to, yung mga technical courses. Pero yun naman kasi in demand ngayon. So siguro tingnan natin ano ba yung laman ng ano ba yung laman ng panukalang batas nito ni At ano ang kahantungan nito nga panukalang batas na to? Tapos siguro i-push na lang din nila yung yung technical courses, lalo yung mga short courses sa web development, data analysis. Yung mga 2-year course program. Tsaka marami na mga certificate course ng mayroong in-offer ng Microsoft, Google, ng mga short certifications na kapag natapos ka ron, pag meron kang certificate, employable ka na kasi yung natutunan mo ron sa short courses na yon is enough para ma-hire ka. Yung skill set na natutunan mo ron is enough para sa needs ng ngayon ng evolving industries. Kaya naman para sa ika-6 na headline nitong Lunes, Senator Ejercito warns of online gambling crisis exceeding Pogo's impact. Nagbabala si Senator J.V. Ejercito na mas malalang banta sa mga pamilyang Pilipino ang online gambling kumpara sa Pogos dahil Pilipino na mismo ang nabibiktima. Kabilang ang mga manggagawa, magulang at kabataan. Nanawagan siya sa NTC na payagang ipablock ng mga pamilya ang mga gambling website at ipagbawal ang paggamit ng e-wallets sa pagtaya. Samantala, naghain din ng panukala sina Senador Mig Zubiri at Sherwin Gatchalian para tuluyang ipagbawal o higpitan ang online gambling dahil sa koneksyon nito sa utang, krimen at sirang pamilya. Naalala ko sa social media, merong isang kumpanya kung saan nag-viral sila dun sa ginawa nilang advertisement. Ang sabi nila doon, kapag gipit na, parang pause muna. Ang pangit ng advertisement kasi parang you're still urging them na mag-online gambling. Tapos kapag wala na silang pera, stop muna. So ibig sabihin, napunta pa rin sa yung pera nila. Nagpahinga lang. Pero taya ka ulit. Actually, dalawang nakikita ko itong punto sa panukala na ito ni Senator J.B. Ejercito. Una-una yung iban mo yung online gambling. At pangalawa, yung wag payagan yung mga e-wallets na gamitin para sa online betting. Kaya nyo kaya yung mga e-wallets na yan direktang access kasi. Oo, tsaka yung doon, tayo mga mere ordinary mortals, di ba? Meron tayong maximum monthly na transactions sa e-wallet natin. 50,000. Mga pang-splurge. 50,000 pesos lang di ba? Pero itong e-wallet kasi, kasi online gambling, lalo nung kasagsagan nito, hindi man ako tumatay, nakikita ko lang yung mga kaibigan ko Isang sultada o isang game ng sabong, yung wala, tsaka sa meron, ang taya. Pandemic yan. Pandemic. 6 million parehas. Oo. So, isabihin, 12 million ang pot money sa isang laro. Meron sila hanggang 300 na games isang araw.
ang katumbas po ng 12 million pesos times 300 3.6 billion pesos per day. Ganon kalaki yung transaction volume sa e-wallet na umiikot yan. Bakit? Kung talagang ititrace mo yung online gambling, hindi itrace mo yung may ganong kalaking transactions sa mga e-wallets. Sobrang laki. But every day yon yung 3 billion pesos, ang ganun. Although ngayon, wala pa siguro nasa kalahati lang siguro yung transaction volume. Pero ganun pa rin, meron kang 1 billion pesos mahigit na transaction volume sa mga e-wallet per sabong operator. So, iba ba nila, kaya nyo bang kaya ba nilang, syempre may lobby dyan diba? Papalagang yung mga e-wallet, ang e-wallets natin ngayon, in fact, isa sa mga pinakamalaki e-wallet sa Pilipinas, mas malaki pa siya sa bangko. Kung pag-usapan natin transaction volume, I think yung isang e-wallet, ang transaction volume yan ng 2023 7 trillion pesos. Trillion? Mas malaki pa laki. Mas malaki pa yun sa pinakamalaking bangko. Diba? At ang nakakaawa pa kasi rito, katambay ay Comfy, maraming nagkakaroon ng utang na malaki. Dahil lang dito sa pagtaya-taya sa mga online gambling na yan. Utang, nasisira pamilya. Oo. Hindi ipantate, pati yung pamilya ng bigas. Alam mo, meron nga representation yan sa TikTok. Nakakailang cash in na siya, tapos ka-cash out niya, tapos ka-cash in niya rin. Imbis na pambili nila ng ulam, ang ginagawa cash in siya ng cash in. Sana naman po, kahit na sinasabi ng mga online companies na mga ganyan na let's vote let's taya responsibly. Pero kasi tingnan po natin yung magiging negative side ng mga ginagawa po natin sa online gambling, kasi it can affect our families, our friends, our work, and also yung mga ipon natin na sana na ilalagay na lang natin sa mas magandang bagay. Kaya naman, para sa headline natin ngayong araw, Judiciary under fire as SC probes alleged fixing and mixing sa Bungeros case. Lumalalim ang krisis sa sistema ng hustisya ng bansa habang iniimbestigahan ng kataas-taasang hukuman ang umano'y judicial fixing. Kaugnay ng kaso ng 34 na nawawalang sa Bungero, binunyag ng whistleblower na si Julie Totoy Patigdongan ang umano'y pagkakasangkot ng isang dating hukom sa panggugulo ng mga desisyon ng hukuman para sa gaming operator na si Charlie Atong Ang. Kinilos na rin ng DOJ at PNP ang paglilitis sa kaso kung saan nagpapakita ng mga senyales ng police colluded cover-up, judicial corruption at pagkawala ng tiwala sa sistemang panghustisya. Yun nga, diba, tulad nga nabanggit ko na yung kung meron kang 3.6 billion pesos daily transaction, Ang dami talaga. gaano karaming pera mo? So, madali sa'yo na bumili ng hustisya, madali sa'yo diba, at na bumili ng pulis. Diba, sabi nga diba, isa sa mga testimonya ni Totoy yung mga pulis na involved doon sa missing sa Bungero ay tumatanggap ng 2 million pesos per month allowance kay Atong Ang. Allegedly, sabi lang. Malaki pa sa sahod nila. Oo. Kaya siguro natitempt sila Ang isang general nasa depende from 200,000 to 300,000 pesos per month ang sweldo ng general Ito mga police ordinaryo, 2 million pesos per month. Allowance pa lang 'yun. Baka yung sweldo lang nila sa PNP pang merienda lang nila o kaya sige pang for the boys na lang. Pang online gambling. So napakadali. Pangkaya. Kung totoo yung yung allegation ni Totoy, pero sa laki ng pera nga na umiikot araw-araw, mas madaling paniwalaan na baka nga totoo. 'Di ba? Sa dami ng at laki ng pera, 'di ba? Kaya nga si Emil Sumangil, asawa niya, 'di ba? Nanawagan na pray for Emil Sumangil. At ang pa dyan, ang sabi ay magsisimula ng investigasyon at paghuhukay ngayong linggo. Oo, mamaya natin yan. Pag-usapan pa natin yan. So, kung ganun kalaki yung perang pinag-uusapan dyan, malamang. Di ba? Alam niyo na, therapy. At kaya katamay ay mag-break tayo para naman sa usapang healthcare.
At makakasama natin si Manong Joe Sa Senior Dariaga Hour. para sa Senior Hour. Mamaya po sa pagbabalik ng Tambayan sa D1 12:06 a.m. Dito sa dating Pinoy Pawn Star sa QC. Oo, sa may Anonas. Nabuo ang mga pangarap ni Boss Toyo o Jason Lusadas at asawa nitong si Loves Joy Maldo. Pero iniwan na niya ang lugar na ito. Hindi para magsara, sobra naman kayo, kundi fast forward to 1 year later. At bongga, 1 year in the making. Presenting ang bagong Pinoy Pawn Stars sa pusod ng QC. Oo, sa may Kamias. Ang bago ninyong pagbebentahan ng mga anik-anik na sa tingin ninyo ay may value. Pero para kay Boss Toyo, anything is of value. Boss tayo, mas pinabangis. Wala na pwedeng umarang ng the best. Boss tayo, mas pinabangis. Wala na pwedeng umarang ng the best. At heto na nga, ang sensational Online King, ang kanyang may bahay at kanilang mga supling. Sa kanilang one-on-one interview with your kaka, lalo ninyong hahangaan ang pagiging totoo ng isang Boss Toyo. Ayan, boss, eto na. Andito na yung katuparan ng pangalawang pangarap mo. So, ano masasabi mo at meron ka ng ganito kalaking investment? Ay, napakasaya. Kasi parang nangangarap pa rin tayo hanggang ngayon. Parang totoo na ba to? Pero dito na nga ako sa harap niya nagkasalita na nandito sa mismong establishment na pinayo namin. Nakaka-proud as a simpleng bata na, alam mo na, maraming pinagdaanan sa buhay. Pero tumayo at lumaban. At medyo nagtatagumpay. Hanggang ngayon, parang you're doing it in the right track, di ba? Yes. Ang ganda ng buhay, no, na tinahak mo. So, paano ba yun? Paano na isakatuparan yung ganun? Ako, ginawa ko lang kasi naging totoo lang ako eh. Hindi ko naman sinabi na mabuti akong tao, na perfecto ako. Laging kaya nga toyo. Kumbaga, I'm just being myself. Totoo kung ano yung ginagawa ko, nagmumura ako, may mga ginagawa ko. Nagiging totoo lang tayo. So, para sa akin, yun lang yung sinusundan ko eh. Ang hirap kasi na mag-pretend on something na hindi pa talaga. So, para sa akin yung pagiging totoo, iyakap ko hanggang ngayon at yun yung sinusundan kong yapak. Alam mo, for every man, ano, there's a woman. Yeah. At nakita ko sa logo, napakaganda. Bumubulong-bulong ka. Ayun po kasi yung trademark namin. Kasi from the start, lagi po akong bumubulong kasi ako po yung tumatawad ng sobrang baba. Okay. Kasi ako rin po yung nagbabay. Kaakibat ng kanyang sumakses ay kanilang baby na blessed. Yes, we have a baby. Ayan, si Apo G. Ayan, kasama namin. Paano ginawa sa inyo ng blessing ninyo sa inyong mag-asawa? Actually, kasabay nga siya ng lahat. Yung Apo G namin is a miracle baby. Talaga. IVF baby. Oo, talaga. Sobrang pasalamat kami. Meron kami nito at syempre meron kami bagong baby. At ano nga ba sa mga nakapaloob sa shop na ito ang pinakaiingat-ingatan ni Boss Toyo at wala siyang planong ibenta ito? Sa akin siguro isa sa pinaka-favorite ko ngayon yung Pokemon. Pokemon ni Billy Crawford kasi it's a very rare piece collection na alam ko pagdating ng panahon talagang tataas ang presyo. So, Actually, may bumibili na. meron na bumibili pero hindi ko pa binibigay. So, doon pa lang pwede na ako tumubo ng 400,000 pero hindi ko pa binigay kasi alam ko pagdating pa ng panahon. Boss, yung kay Nora, Baka hindi ko ibenta kasi baka ako lang yung meron. So, parang gusto ko i-keep kasi alam mo na national artist, di ba? Ako'y naglibot-libot. Ilan sa aking mga nakita ay ang Pokemon nga ni Billy Crawford, mga license to carry firearms ni The King Fernando Poe Jr., mga polo shirt ng mga legendary parokya, frontman Chito Miranda, sabay muna sa bagsakan, si Glock 9 na walang apelyido, at ang master rapper na si Francis M. ito may nakita kong item dito na ibenta kay Boss Toy. Pag hindi ba naman sumabog ang butas ng ilong mo dito, ewan ko na.
Di po, yan po yung ginagamit sa rescue. Okay, nakita nyo naman ang mga naibenta dito kay Boss Toyo. O, diba? Yung pa, mas malaki. Dito, daming cellphone, no? Oh, meron, ano ba yung ano? Ito, meron ako nito. 5110. Kaya lang yung akin, mas mahaba yung antena, upgraded. Tapos, ito. Bakit mo ba kailangan ito kundi uling naman yung plancha mo? Tinabi pa dito. Okay. Iyo, gagaling. Parang ano siya, washer. Washing machine. Nga, washing machine ba yan? Ano malalaban yan? Isang brief lang? Anyway, speaking of brief, One of these days, meron ako bebenta. Ayan, oo, syempre. Kwento, Kaya lang, slogan. nabasag eh. Yung brief ko kasi nabasag. Nilalaban, gusto na. Mark, ayan, di ba? Thank you so much. Maraming salamat. Again, congratulations, boss. nagbabalita para sa The One-on-One with Ka Logan, ang inyong si Kaka, Mark Logan. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at logansrunprod@gmail.com or get in touch with us at 02-7001-3053. The 1206 AM, the future of AM radio. At nagbabalik ang tambayan sa Barangay 1206 kasama Jeremy Barin po, si Confi Manalo. At ang inyong barangay roundup reporter, ako po si Yana Dantes. At ngayon naman, tulad ng naipangako natin kanina, ay makakasama natin ngayon si Manong Joe Zaldariaga para sa kanyang senior hour para talakayin ng healthcare. No? Ayan, sa punto pong ito ay pag-uusapan natin ang Mago Coro sa Pasig kasama si Councilor Paul Roman Santiago. Manong Joe? Manong Joe, pasok! Where are you? Magandang araw po mga kasenyor. Ako po muli ang inyong lingkod, Manong Joe Zaldariaga, at welcome sa isa na namang makabuluhan at makabagong episode ng Senior Hour with Manong Joe. Alam nyo ba, tumatanda na rin ang populasyon ng Pilipinas. Isa na po ako doon. Ayon sa datos, pagsapit ng taong 2030, aabot na sa 8.5% ng populasyon sa bansa ang seniors. At habang lumalawak ang bilang natin, syempre naman, kailangan din lumawak ang suporta, lalo na serbisyong medikal at yung pangangalaga. Kaya naman, isang malaking hakbang ang ginawa ng Pasig City sa pamumuno ni Mayor Vico Soto sa pagbubukas ng Mago Coro Elderly Care Facility. Isa itong Japanese-style elderly care center na gumagamit ng smart technology at compassionate caregiving para mapangalagaan ng mga ka-senior sa makabago at makataong paraan. Bakit ba ito mahalaga? Dahil marami pa rin sa ating mga seniors ang walang access sa sapat na care. Hindi lahat ay kayang manatili sa ospital sa laki ng gastos, siyempre, ng matagal, at hindi rin lahat ay may kasamang kamag-anak sa bahay na maaaring mag-alaga 24/7. Ang Mago Coro ay isang lugar kung saan ang mga kasenyor na tulad ko ay maaaring gumaling, magpahinga at mabuhay ng may dignidad, respeto at suporta. At upang pag-usapan pa ito ng mas malalim, makakasama natin ngayong umaga ang isa sa mga aktibong taga-suporta ng proyektong ito mula sa Pasig City Council, walang iba kung hindi si Councilor Paul Roman Santiago o Consi Pau. Welcome po,
Konsehal Pao Santiago. Maraming salamat for joining Maraming salamat po, Manong dito Joe. sa Senior Hour. Una po sa lahat, ano po itong Magokoro Elderly Care Facility? Paano nyo po ito na-conceptualize, particularly ng Pasig City Government? Actually po ito ay partnership po between Infic, JICA, and also Pasig City. Opo. Madami na rin po tayo. Opo. Si JICA ho kasi mahilig siyang mag-partner, lalo-lalo na pag magaganda yung mga concept nila. Magaganda po yung mga binababa at tinuturo nila sa atin. And isa na po doon itong Magokoro. Japanese-style caregiving po to na facility, 200 square meters na nakikita niyo po na may mga iba't ibang kwarto. At the same time, ito po yung parang nagfa-function as daycare. Okay. Apo. Short stay lang po sila. Hindi po sila nag-overnight dito. Short stay lang po. Pero yun po, habang nandito sila, meron silang sa nakikita niyo po sa background, may iba't iba silang activities. So, para po gumagana ang kanilang isipan, ang kanilang sensory, gumagana pa, may interaction po. Kaya po, step by step, bumubuti po ang kanilang kalagayan. Alam niyo po, Manong Joe, makwento ko lang din po, no? Tayo po rin ngayon sa Pasig ay pinapag-aralan din po natin yung mga anti-dementia care natin para sa ating mga senior. Minsan ho yun yung nakakalimutan eh. Napapafocus ho tayo sa high blood, napapafocus ho tayo sa diabetes, nakakalimutan ho yung dementia. So, isa po to sa magandang step na ginagawa po natin. And makwento ko na rin po, pag sinabi niyo po kasing Japanese style of caregiving, hindi po siya yung normal caregiver style. So walang administration of medicine. Ito po ay directly na ganyan na po, assist lang po tayo. Inaalalayan lang po natin sila. At dahil din po dito, natututo po silang gumalaw independently. Na napakalaking bagay. Napakalaking bagay po. Actually, pagka nakikita nilang nakakakilos sila mag-isa, bumabalik po ang kanilang dignidad. At the same time, ang respect po natin bilang nakababata po sa kanila ay nabubuo din po kasi nakikita natin, may kasabihan po kami dito, Manong Joe, ang senior citizen po sa Pasig ay hindi uugod-ugod kung hindi kalugod-lugod. Ano pa hong serbisyo yung ino-offer nyo dito sa Magokoro para sa mga senior citizens ng Pasig? At nabanggit mo na rin paano ito nakakatulong sa kanilang physical at emotional well-being. Any plans of expanding this further in the future? Well, yes. So again, katulad nga po nung nasabi ko po sa inyo, una lang po to. Actually, una po to sa Pilipinas. No, itong Magokoro. And step by step, inaaral po natin. Ngayon po ay meron tayong 8 na staff na nag-aalaga po sa ating senior citizen. Regarding sa expansion, habang inaaral po natin, yes, we want this to expand soon. We wanted also to develop our own senior center. Ang isa po sa parang binivisualize din po natin, not every barangay, kasi may mga barangay na wala na talagang space, no? We want to cluster mga siguro po clustering ng mga senior centers na parang ganito po, para may iwan at hindi naman nag-iisa sa bahay. Sila po ay may kasama nila kapwa senior nila at sa ganito po, again, nababalik po ang kanilang dignidad. Kaya po, yes, we want this to expand and kung ano pa po ang pwede nating ma-maximize. And actually po ngayon, one of our vision is also to develop our healthcare program regarding sa senior, orthopedic, geriatric, tsaka po yung nabanggit ko po sa inyo, anti-dementia. So, parang ganito na rin po yung ginagawa natin. Alam niyo, Konsi, nabanggit mo yung anti-dementia. It's very close to my heart because both my parents, before they passed away, pareho kong naapektuhan ng dementia. So I was telling myself, naku, if that's genetically namamana ng mga anak, is telling my siblings, you better watch out for it. So yung awareness na yan, po. Kailangan po mga ka-senior, aware tayo ha. Sabi nga ho ni Consi, that's a very important aspect of our health that we need to understand. Because marami po sa mga ka-senior natin talagang na-afflict ng dementia. But there is a way to delay it, not necessarily to prevent it,
but to live with it and help families also equip themselves to live with it. Paano ho ba gumagamit ng smart technology itong facility niyo? Kung ano ibig sabihin nito? Yes. Kung mapapansin niyo po, Manong Joe, sa ibang healthcare, may mga monitors, may mga CCTVs. Ang Japanese, alam niyo naman po, very private. Very private sila eh. So, paano po ang technology natin dito? Meron po tayong 3 klaseng technology na nakalagay sa isang kwarto. Meron po tayong room sensor. So, dun po sa room sensor na yun, nakikita po natin yung movement or nakikita natin pag nakatayo or may active na gumagalaw sa loob ng kwarto. Mag-a-alarm po yan. Nasa app po nila, nasa phone po nila naka-attach yung kanilang application dun sa sensor. Number 2 is the bed sensor. Yung bed sensor po natin ay may BPM, may heart rate sensor. At the same time yun po, pati yung activity din niya habang siya po yung nasa kama, ay nadedetect din po natin. At pangatlo po, yung sa may pintuan po nila, pag bumubukas po, nadedetect din po nila. Ay, pang-apat pa pala po, may nurse call din. So, hindi po mahihirapan humingi ng assistance ang ating mga senior citizen. Pero wala po tayong CCTV sa loob. Pero monitor po natin sila na maayos. Isa pong maganda pa dito, Konsi, ayon sa ulat mo, hindi kailangan tumira ng full-time. Hindi po. So, paano po nagwo-work ang daycare at home visit setup para po sa mga Pasig seniors na kasama ang pamilya nila? Okay. Ganito po. Yung pagbibigay po natin ng pag-aalaga dito, hindi po natin sila pwedeng tanggapin dito nang walang consent ng pamilya. Sooner or later, i-endorse po natin sa kanila kung paano po rin natin inaalagaan ng kanilang mga senior dito. Lalo yung may dementia na. Lalo na yung mga may dementia na. Ayun nga po yung ibig sabihin po nito. Gusto na, tama po kayo sa sinabi nyo kanina. Hindi po natin siya mapiprevent, but we can manage it. So tuturuan po natin yung mga yung kanilang pamilya. Pagdating naman po sa home visit, meron din po tayo sa Magacoro. Pero masabi ko lang din po at modesty aside, ang Pasig po ay meron na pong matagal na health program na nag-home visit po talaga ang ating mga PHA. At saka Manong Joe, dito rin sa Pasig, nagdo-door-to-door tayo ng delivery ng gamot. So pag dinideliver po yun. Opo. So pag binibigay po natin yung gamot sa ating senior, sine-check na rin natin yung vitals nila, kinakamusta natin. Kaya po yung mga record natin sa ating mga barangay health centers, na-update po natin kung kamusta sila. So ito na po yun, nag-envelope, umiikot na po or maganda po yung flow ng ating healthcare pagdating po sa ating senior citizen. Yun naman po mga ka-senior dito sa Pasig. Para naman sa mga pamilya o senior citizen na wants to avail of the service nitong Magocoro, what do they need to do? Ano kailangan nilang siguro po mas ma-advise ko po is sa kanilang barangay health center, sila po ay magsabi. Meron po tayong face sheet kung saan po mag-fill up po ng information tungkol sa ating senior. And then, sa barangay health centers, isi-screen na rin po natin sila kung sila po ba ay papasa. Kasi po, hindi po siya para sa lahat. Kasi po, minsan may mga senior, mukhang kailangan na rin talaga na medyo mas nasa kama. Hindi na natin sila ita-travel dito. Pag ganun po, medyo fragile po eh. Pero pag yung nakikita natin, somehow, they can be active. Pwede pa po silang gumawa ng activities dito. Tinatanggap po natin sila. So, to answer your question po, sa barangay health centers po tayo pwede mag-apply para po mas madali ang ating application dito sa Magacoro. Pwede kayong tumawag dito sa... Sige, bigay po rin. Opo, may ipopost po tayo sa ating PIO rin at saka po sa ating Facebook page po. Ang Magacoro po, may Facebook page ang Magacoro. Nandun po yung kanilang number. Yes. Ipa-flash na dito. Yan, ipa-flash na dito. Ano ninyo? Nakikita mo ninyo Yan. Magocoro facility. Yan, dito po yan sa Pasig. So, mga kaliwanag, mga ka-senior, mga ka-Pasig City, katulad ko, tawagan lang ninyo kung kailangan nyo na tulong. Yes, please. Panguli, Konsi Pao. Apo. Ano ang iyong long-term vision at ni Mayor Vico, yung inyong long-term vision para dito sa facility? Okay. May plano po bang, natanong ko na yan kanina, pero ulitin ko yung question. Palawakin ito further at gawing modelo para sa ibang Luzon. Sabi nga ninyo,
ito po ay first of its kind in the country. And yung JICA, yung Japan International Cooperation Agency, ang partner nyo rin dito. Will you expand to get in more partners and also yung desire ng LGU to really push this beyond Pasig as an example? Okay. Siyempre kung hanggang saan si JICA, we will really maximize the partnership that we have. But then again, siguro po, dahil nasabi nyo na ang long-term vision natin, siyempre tayo na. Tayo na. Again, taxpayers' money po yan. Pera nyo po yan at kailangan po natin gamitin yon para po alagaan ang inyong mga seniors. So long-term vision po natin is padaliin po ang ginagawa po ng ating mga seniors. Okay, so nanggaling na po tayo sa benepisyo. Meron po tayong sariling local senior pension, meron na po tayong centenarian, octogenarian, nonagenarian, yung mga incentives po natin. Ito po yung nagawa na natin noon. Saan na tayo papunta ngayon? Ay i-improve po ang ating healthcare, i-expand para po again maging available po siya sa ating mga senior citizen at hindi po natin sila papahirapan para po sa mga ganitong bagay. So again po, nasabi ko rin po yung expansion, sana magawa po natin yung clustering na malalapit po sa barangay para pwede pong iwan ang ating senior doon at the same time, hindi lang natin basta iniwan doon at tumambay sila. Nagkaroon pa sila ng activity at umayos pa po ang kanilang kalusugan. So yun po at syempre ang gusto rin po natin dito sa Pasig ay improvement po ng ating geriatric services, orthopedic, and paulit-ulit po ako doon sa anti-dementia kasi gusto po talaga natin yun maayos at ma-manage dito po sa ating lungsod. Konsipaw, maraming salamat. Maraming salamat, Manong Joe. Thank you po. Pag-unlock nyo sa amin, pagbabahagi ng napaka-inspiring na kwento sa likod ng Magokoro Facility. Tiyak akong maraming natutunan ng ating mga ka-senior sa episode na ito. Mga ka-senior, ang Magokoro ay patunay na may malasakit ang lipunan para sa ating mga nakakatanda. Kasama na ako doon dahil ako'y senior na rin. Sa panahon ngayon na marami pa ring senior citizen ang nangangailangan ng tulong, ang ganitong proyekto ay nagbibigay pag-asa sa atin lahat. Sana'y hindi ito ang huli kundi simula ng mas marami pang ganitong inisyatibo sa buong bansa. Hanggang sa susunod na episode ng Senior Hour, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaliwanag, ang inyong ka-senior, Manong Joe Sandaliaga. Ingat po kayo. It's Radio Show. This is the Mobile Circuit. One mobile DJ, 2.5 hours. Pure Sonic Energy. Hosted by The Sting and DJ Yana. Catch the drop. Ride the rhythm. Feel the circuit. Friday nights, 9:30 p.m. to midnight. Only on the 1206 AM, the future of AM radio. At ayan, nagbabalik ang tambayan sa Barangay 1206 AM. Kasama nyo pa rin po ang inyong mga katambay na si Katambay Comfy at Katambay Yana. Ano kasi iniintindi. Kaya naman, ngayon pag-usapan natin ang CWC supports bill regulating minors' access to social media. Sabi dito sa ating article sa The Daily Chronicle, follow nyo po yan sa aming mga social media accounts. Sabi dito, the Council for the Welfare Children CWC expressed support on Monday for a proposed bill aimed at regulating minors' access to social media, viewing it as a crucial step in safeguarding Filipino youth from online threats such as cyberbullying, scams, and sexual exploitation. In an interview on Bagong Pilipinas, CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales welcome legislative efforts to enhance online safety but emphasize the need for lawmakers to
to balance children's right to protection with their right to information and participation. Ang sabi rito, malaki ang maitutulong nitong panukalang batas para protektahan ng mga bata laban sa this bill and cyberbullying, online sexual abuse and exploitation and misinformation. Ayan na, maganda itong bill na to, Katamay Comfy, para na rin sa mga bata, which is yung main pinagpupukusan ng bill dahil na rin sa social media kasi lahat may kita na natin. Oo, actually, naniniwala ako dyan at nag-agree ako sa iyo dyan, Katambay Yana. Kasi isa sa napapansin ko sa social media, kasi yung acceptance, ang bababa tuloy ng self-esteem ng mga bata, na nabubuhay siya sa likes, kailangan maraming likes yung nila, yung post nila. Yung TikTok nila. Tapos dahil sa social media, akala nila, 'di ba, yung mga kasadyan, maraming pretentious, 'di ba, na ipopost sa social media nila, ang ganda-ganda, 'di ba? Samantalang hindi naman yun yung actual na realidad nung So, pero sa mga batang nanonood, nakakita sa social media noon, akala na yun ang totoong realidad. Kaya kailangan they have to keep up with the Joneses. So, yung lifestyle ng mga nakikita na sa social media, dapat magaya nila. At doon ngayon umusbong yung social exploitation nila, 'di ba? Yung mga wala namang ganung kakayahan, nakikita lang paraan para makasabay sila sa lifestyle nung nakikita na social media is yung ibenta, yung uso nga yung bentahan ng contents ng katawan nila. So, ang dami ng bata diba, na at hindi mo naman makontrol ng mga magulang nila yun kasi kaya gabi ng mga bata yung mga adult contents nila privately, siguro sa loob ng CR, sa kwarto nila, kasi binebenta nila yung sa mga mahihilig sa ganung mga contents, na ang payment ang bilis e-wallet. E-wallet. Oo, tapos sa mga magulang kasi hindi rin natin na mapipigilan kung ano yung nakikita ng mga bata sa social media. Yung kanila kasing ini-scroll, halimbawa kung nagsimula yon sa panonood na ng mga ganon, magsusunod-sunod na yun Kumbaga, kung ano yung nasimulan nilang panoorin, tapos curious sila, syempre search pa nila yung other sorts of that kind of contents. Tapos doon na magsisimula yung pag deep dive nila sa mga ganong klase ng contents. Kaya naman, in-explain din dito sa article na I don't think kailangan silang iban because at the end of the day, we are balancing the rights of children to child protection. At yung right to participate naman nila to information na ginagalang rin po natin ang saligang batas. Ayun ang sabi dito. Yep, meron silang karapatan ng to information, pero anong information ang kailangan nilang makuha, 'di ba? Merong mga merong appropriate information na ayon sa minors, lalo yung mga 10 years below or 16 years age below. May mga appropriate information. Unfortunately, yung social media is dahil napaka unregulated. So yung content niyan, marami diyan is inappropriate sa for their age. So kung meron hindi naman absolute kasi ang karapatan 'di ba? Yung karapatan mo to information, hindi naman yan absolute. Meron yang kakambal na responsibilidad So yung pagbaban siguro nito para sa mga minors doon lang sa pagtuturo ng responsibilidad, hindi lang sa mga bata kundi pati sa mga magulang we have to police din yung mga anak natin kung anong information ba ang kailangan, ang dapat nilang makita mo o mabasa at mapanood. Kaya naman kudos sa mga content creators na gumagamit ng disclaimer sa umpisa ng mga videos nila or any contents. Sinasabi nila doon na this is not for kids. Kaya naman sana masabihan natin yung mga bata rin aside from this bill na sana mapatupad, ganyan na masabihan din natin yung mga bata na let's parang pakinggan yung mga ganong klase ng disclaimer sa umpisa pa lang ng video. Kasi doon kasi nagsisimula yung curiosity ng mga bata. I myself,
pag parang pinagbawalan, parang mas lalo ko na curious eh. Aha. Siguro dapat yun din yung isa sa mga i-address natin sa mga bata and also to kids na kakilala natin. Kasi syempre, nagsisimula kasi yung pagtatama ng mga bagay-bagay. Syempre sa bahay pa rin. Ako ang concern ko doon yung enforcement. How will they enforce that ban? Kasi nung natatandaan ko before the social media, yung internet noon, may mga ibang bansa na kaya lang lagyan ng ng automatic Yung mga lock. lockers, yung child lock, yung yung internet pagtingin na adult content yan, hindi kayang ma-access ng ng mga bata at yung Mga adult websites. yung mga parents sa internet service provider mo, kaya mong i-code yung internet connection mo na kaya niyang i-block yung mga mga adult contents. Pero ito kasi sa social media, paano nila gagawin? 'Di ba? Anong algorithm? Isang naiisip ko yung isa mo na kung lahat ng content i-require na lalagyan ng Disclaimer. baka mabasa yun ng algorithm siguro ng mga social media platforms na kapag ang user nila tingin nila registered a minor. Kasi usually pag minor, binaban naman nila. Ang problema din, 'di ba? Ngayon kasi sa social media platform, bawal naman talagang mag-create ng account ang bata, 'di ba? Ang minor, unfortunately, wala namang KYC Nakakalusot. Kasi kaya mong kahit 10 years old, kaya niyang mag-create ng account, sabihin niya 18 na siya, above. Hindi naman nakikita ng 'di ba? Hindi naman mare-recognize ng platform yung kung nagsasabi yan ng totoo o hindi. Kasi wala naman KYC ang 'di ba? Ang mga social media platforms dito sa bangko, 'di ba? Meron kang mukha, tapos meron kang sasabihin ka ng ID doon kasi wala namang ganung requirement dahil hindi kailangan, 'di ba? So, yung enforcement paano nila i-enforce na pag minor o madedetect ng social media platform na yung user ay minor. Kasi Kaya they naman, can use other accounts Kaya naman siguro abangan natin kung ano yung magiging susunod na mga hakbangin, kung paano magiging successful itong bill na to. And we're also looking forward as your katambays na of course magawa itong bill na to kasi it will surely be helpful lalo na sa mga magulang. Of course, yung mga mommies and daddies nag-work yan and surely 24 hours hindi nila naababantayan yung mga anak nila. Ako nga ang issue ko palagi because of the digitalization ng natin, ng lifestyle natin ngayon. Ang daling maging napakatalino. Ang daling maging stupid, idiot kasi kung ginagamit mo yung social media platforms o yung mga online platforms to enrich your knowledge, mas madali kasi ang dali mag-research nga yung mga information available, ang daling Lahat nagbasa andyan Dito tulad nung time natin, 'di ba? Lifetime ko, mas matanda ako sa iyo. Pupunta pa ako ng library, magbabasa talaga ako ng encyclopedia. Dictionary. Nung reporter pa ako, bagong reporter, nagbabasa ako ng encyclopedia para matutunan may ginagawa akong istorya noon. Ordinary article nagbabasa pa ako ng nag-research pa ako sa encyclopedia. Tsaka yung mga pero ngayon, newspaper. Google mo na lang Andyan diba? na lahat. Pero yung iba naman, yung tamad, wala kang ginawa kundi mag-social media, wala ka nang matututunan doon. So, it's either you're becoming more intelligent or becoming more stupid. Kaya naman, let's teach them to be wise. Dapat mas wise pa rin tayo sa social media. Pero, wala na tayong oras. Ano ba yan? Sabi nga na time flies when you're having fun. Ayan. So, mga katambay, mautatapos na naman ng ating isang oras na hitik sa impormasyong panlipunan. At i-like at i-follow lang po ang aming social media accounts para updated kayo mga katambay. That's Facebook, D1-1206 AM, YouTube at D1.1206 AM, TikTok at Instagram at D1-1206 AM, at syempre ang Twitter namin at D1-1206 AM _ muli. Ako po ang inyong Barangay Roundup reporter, Yana Dantes. At ako naman po si Confi Manalo. Hanggang sa susunod na linggo mga katambay. See you next week! See you next week.